Good morning. Obvious naman. Morning na morning, no? Bagong gising talaga. Naghilamos lang ako, then diretso na ako dito kasi unang araw ng pagbabalik ng NCAP ngayon. Ngayon, kasi iniisip ko kung ano yung mga posibleng mga pagbabago. Alam naman natin na sobrang worst nung unang pagpapatupad na tong NCAP, no? Way back, if I'm not mistaken, 2023. Well, kaya nga siya pinatigil noon kasi nga parang ang lala ng NCAP na yon dahil kahit mga maling violation daw baga hindi na ayos kagad dahil nga kung sabi niya, di ba, may isang writer sinabi na kung on the spot ka hinuli, pwede mo maipaliwanag kung bakit nangyari yung ganito. Balikan natin yung mga nangyari dati o yung mga maling huli dati na sana hindi na mangyari ngayon. So, number one dyan, ito yung last na post ko, is yung tungkol sa stoplight. Naalala ko pa noon, may suggestion lang naman to ng LTO. Suggestion nila na ayusin yung mga stoplight. Dahil may stoplight dati na alam niyo yung classic stoplight, yung tatlong kulay. So, kasi ang nangyayari, green, then tumatakpo mga sasakyan, then nag-yellow, may naiwang or merong naabutan na isang sasakyan doon sa gitna ng yellow ni square, alam niyo yan. Yun, dati to yun, merong kaso na natikitan nun. So, syempre, hindi niya alam, dahil alam naman niya, kaya nga, pitting the red light, 'di ba? Or meron pa nga, may hindi lang siya sa NCAP meron ding talagang nagpapara. Talagang sinasadyang parahin. Meron talagang ganun dati. So, yun nga, sabi ko nga, kaya nga siya beating the red light kasi sa red light ka dapat huminto, hindi sa dilaw. Kasi ang yellow is a warning sign. So, kaya lang, parang, ewan ko kung anong iniisip nila. Kaya sinuggest ng LTO na gawin siyang timer type na stoplight. So, alam niyo, may timer ako. 60 seconds. Pagka malapit na baga wala na siyang yellow Pagka nag-zero na at may green light na siya, ibig sabihin, pwede na kayong mag-go. So, I mean, doon sa timer type na stoplight, kahit paano, ma-anticipate natin na malapit na mag-stop. Syempre, ito ka na, so magbabagal ka na. Hindi katulad sa yung classic stoplight. Although alam naman natin na alam ko naman na alam nyo na yung yellow is dapat mag-slow down na. Lang yun nga, may may mga enforcer or mayroong mga let's say city or bayan na umaabuso dito. Yun, isa yun sa naging problema talaga last na naipatupad ang NCAP. So sana ngayon hindi na to mangyari dahil meron pa ring mga lumang klaseng stoplight, hindi pa rin napalitan yung mga dati. Meron pa rin na sira hanggang ngayon. So just my observation. Yun. So sana mabago yung gano'n So sa red light lang dapat huminto. Okay? So pagka dilaw at nasa gitna ka pa ng yellow box, siguro okay lang naman. Basta hindi ka maabutan ng stop. Pangalawa, merong mga iba changing lane daw. Ito, nag-trending din ito dati kasi merong isang sasakyan na mabaybay niya isang kalsada and then yung lane niya, yung katapat ng lane niya na yun, merong pothole na malaki, as in sirang park na kalsada na may malalim na butas. So, ginawa niya, inawasan niya yun, syempre. And then, ang nangyari ay yung nag-change lane siya doon sa merong straight line. So, NCAP, hinuli siya doon and then nalaman na gano'n nga, ang ganyang violation daw. Considering na iniwasan lang naman niya yung butas, yung malaking butas na yun. Hindi naman niya pwedeng sagasaan yun, di ba? Siyempre, baka mahulog siya o may stuck siya ron o dun pa masira yung kanya sasakyan. So, mas malaking abala kung sakali. Meron ding ito, kakapanood ko lang kanina lang,
Di ko alam kung bago yon or luma. Kasi sa stoplight, so syempre dahil nga naka-red pa, naka-stop pa, and merong sa may harapan na sa may harapan merong kakanan. May sasakyan doon, kakanan siya. Tapos may dumating sa likuran niya na bumubusina, sa pipip talagang parang gusto niya na sabihin na, oy, padaan ako, ganyan, ganyan. So, dati, may nangyari ng ganito na nagbigay daan yung nasa may harapan. So, umabante siya ng kukonti. And then, doon, dahil lumampas siya dun sa yellow line, sa may box na yun, di ba? Lumampas siya doon, natikitan siya. So, parang ikaw naman, nagpakatao ka lang naman, or nagbigay ka lang naman ng daan, natikitan ka pa. Ayun, and yung napanood ko kanina, hindi naman siya gumalaw kasi nga, siguro baka bagong video na to. At alam niya na end cap, baka mahuli siya, di ba? Nagkaroon ng diskusyon. So, maraming problema actually. Ngayon, bike lane, di ba? Kasi no-considera din ba as violation yung paglipat ng mga motorcycle sa bike lane. Though may ilang city na pinapayagan na sharing na sa bike lane, ano? Pwede na yung motorcycle doon at bike. Kasi hindi naman yung bike lane, hindi naman siya palagi nagagamit eh. Meron naman, pero bibihira din talaga na may mga bikers na dumadaan doon. So, ang ginawa ng iba is ginawa niyang parang motorcycle tsaka bike lane. Hati kayo dito sa may bike lane na to. Yung mga motorcycle, pwede kayong dumaan dito as long as syempre merong pag-iingat or baga respeto pa rin sa mga bicycle riders. Ngayon, hindi natin sure, sana lahat ng mga issue na to, yung mga problemang katulad nun, malamang marami pang ibang problema sa NCAP, diba? Hindi natin may isa-isa lahat yan. Pero ito lang yung usual na nakikita ko sa internet way back before. And sana, itong mga problema na to, yung mga nabanggit ko, hindi na siya makita ulit ngayon. Dahil nga, syempre, pagbabalik ng NCAP, sana maayos na ang pagpapatupad ng NCAP ngayon. So, sa lahat ng riders, ride safe, ingat palagi sa kalsada.